Hi there, this is Chinkitan, also known as Mr. Chink Positive. Welcome to another episode of my video blog. Today, my topic is all about selfishness. Whether you like it or not, ang pagiging selfish ay isa sa natural na nature ng isang tao. Ang parating iniisip natin ay ating sarili, kung ano kakainin natin, kung ano gagawin natin, kung ano mga magandang regalo matatanggap natin pag Pasko, pag mga Christmas, or if not, pag birthday mo. Whether you like it or not, ang pagiging selfish is one of the heaviest thing that a person can live with, no? Hindi lang kasi tayong apektado sa ating selfishness, pati yung mga taong nakapaligid sa atin, na nasasaktan na natin na hindi natin namamalayan. Kaya nga, bago ang lahat, dapat natin ma-identify kung kasama tayo sa tinatawag ko na makasarili club. And here are some of the signs na parang probably na hindi natin napapansin that we are already selfish na minsan hindi tayo aware, okay? Number one is what we call the me first mentality. Kung sumasakit ang kalooban ng isang tao, like for example, kung inuunan nila yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa kanilang sarili, that's the first sign of selfishness. If the decision is always based on what will benefit them kaysa ikabubuti ng nakakarami, then mas maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang may tamang selfishness na ito. At kung ang mindset niya ay kapag di ko gagawin to, ako naman ang kawawa, ako parati nagpaparaya, ako parati nagbibigay, wala na siyang care, no? Kahit na maapakan ng ibang tao, just like na makuha lang ang gusto nila. Yun, that's another sign of selfishness. So, one more sign is selfish people have a tendency to become control freak. Yung tipo bang siya ba ay mababaliw? Sila ba ay mababaliw kung hindi nila makontrol yung mga bagay at ang mga nangyari sa nakapaligid sa kanila? Tapos kung hindi ka sumang-ayon sa gusto nila at sa plano nila, ikaw pa masama, na feeling nila na suwail ka, 'di ba? Feeling nila na pasaway ka. Kahit anong isuggest mong magagandang ideas na alam mo naman makakatulong hindi lang sa sarili mo kundi sa grupo, ay they always say that your ideas are not good. Diba? Parang feeling niya siya lang tama, ikaw mali. Pag nakausap mo, parang feeling mo, tali-talino niya, bobo-bobo mo. siya na talaga. And then another sign is what? They are always a taker. They love to take, yung parang receive lang silang receive, ayaw nila mag-give. No? Parati sila na sa receiving end at may allergy sila kapag siya naman ang nahihingan. Tila naninikip ba yung dibdib at nahirapan huminga tuwing iisipin naman siya naman ang magbibigay. Yan lang ang mga ilang signs ng mga selfish people. At kapatid, ito lang ha, this is between you and me. Anyway, tayong dalawa lang naman dito. Kung tumagos naman sa puso mo ang mga sinabi ko sa inyo, and then you know that there are signs na tayo mismo, okay, I'm telling also myself, no, ako rin mismo, sometimes I also have the tendency to become selfish. I-acknowledge dapat natin. Let us not deny, this is the first step na tayo ay makawala sa makasarili club. At the same time, tayo po ay magbago. So if you want to be a selfless person rather than a selfish person, allow me to suggest with you some practical tips. Number one, you and I got to develop a new mindset. Kung dati puro kapakanan na lang natin ang ating iniisip, ngayon baguhin naman natin, isipin naman natin paano naman ang ibang tao. Kung tayo kumakain, parati tayong una-una kumukuha ng pagkain at ang ulam, pagbigyan muna natin ang tao. Kung mga iban, diba, dati nagmamadali tayo na pumila sa buffet line, pagbigyan naman natin ang tao. In every decision that we make, we must ask ourselves this question: how can others benefit from this decision that I am going to make rather than ourselves? Number two, let go. Tanggapin natin na hindi lahat ng oras tama tayo at kontrolado natin ang bawat mangyayari. Bakit? Tao lang po. No one can control the future. Only God can know and tell the future. Magparaya din tayo paminsan-minsan sa ating mga gusto. Let go of our ideas in exchange of other people's suggestions at ma-realize natin na lahat ng tao ay binigyan ng Diyos ng kakayahan para makapag-isip, hindi lang tayo. And another way that you and I can also practice selflessness is practice giving. Ito siguro ang pinakamahirap, no? Kahit gaano kahirap, pilitin naman natin na tayo naman ang magbigay naman this time. Kung ano naman, kumain kayo sa restaurant, sabay-sabay, pilitin din natin na tayo magbabayad ng bill. Kung ikaw naman, ika nga ay yung sa isang grupo, 'di ba?
Like for example, meron kayong gagawin, pilitin natin na tayo magvo-volunteer at tayo magtatrabaho at tayong gagawa imbis na sila. Imbis na isipin natin kung paano tayo pagsilbihan, isipin natin paano tayo magsisilbi sa ibang tao. Sa umpisa lang naman masakit yan eh, believe me. Masasanay din tayo, kaya nga practice makes permanent. Kaya mag-practice tayo na isipin natin ang iba bago ang ating sarili. Mag-practice tayo kung paano natin mapapaligaya ibang tao bago ang ating sarili. Mag-practice tayo na magbigay at magbigay at magbigay. And if you want to be the new, selfless you, practice lang ng practice. So I hope this short session is able to enlighten you to change your way of thinking in order to change your way of living. So let me ask you this personal question. Sa tingin mo, medyo selfish ka ba? Iniisip mo na parati nararamdaman mo ay yung sarili mo. Kung oo, ang sinabi mo sa tanong ko, paano natin maiwasan? Paano maging selfish? Let me tell you this truth. Ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo ay mga taong walang iniisip kundi ang kanilang sarili. I hope that you will subscribe to this YouTube blog and share this YouTube blog to people na kilala mo na medyo may problema dito. I hope that you also follow me on my Twitter account, Facebook account, at the same time Viber account. Go to public chat and go to Chinkitan so you can get more stuff. Okay, this Chinkitan saying to every problem there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive.